Ikaw ba ay biktima ng maling paratang o mga aligasyon na walang malinaw na basihan? At ang masaklap pa rito ay naipost pa ito online. Ayon sa Department of Justice, noong 2022 ay halos 4,000 na ang naisampang reklamo patungkol sa cyber libel simula nang maisabatas ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero paano ba malalaman kung ang isasampang kaso ay cyber libel o tradisyonal na libel case lamang? At ano ang mga dapat tingnan bago mo masabi na libelous ito? Yan ang ating pag-uusapan sa Batas et al. Magandang araw Pilipinas, ako po si Menchu Macapagal at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Batas et al. Makakasama natin sa kwentuhan para pag-usapan ang libel ay si Attorney Alfonso Vargas, Senior Associate ng Divina Law. Magandang araw sa iyo, Attorney. Welcome to the program. Magandang araw at magandang araw din sa ating mga manonood. So, Attorney, ano po ba ang ibig sabihin ng libel at may pagkakaiba ba ito sa cyber libel? Meron kaunting pagkakaiba, no? Libel o paninilang puri ay ang pagsasabi, paglalathala, pagpapublish ng kahit anumang salita na may paratang ng ibang krimen, ng kahit anong nakakahiya o ikakasira ng puri ng iba. Okay. Kapag sinabi mo to sa ibang tao, bukod dun sa subject nung sinasabi mo, nagiging publication siya kaya nagiging libel. Cyber libel naman, pareho lang sa lahat, ang pinagkaiba, kailangan gumamit ka ng computer systems. Oh, okay. Meaning, pwedeng computer, pwedeng cellphone, kaya sa social media, merong cyber libel. Okay, magkakaibang kaso ba ang libel at slander or pareho lang yon? Magkaiba din. Okay. Ang libel ay anything na written, kaya or nilathala, published, so otherwise, visual siya. Ang slander naman ay anything orally said, so narinig mo sa iba. Okay, meron din bang criteria bago mo sabing libelous ang isang statement at pareho lang ba ito yung batayan sa cyber libel? Pareho lang ang batayan kung libelous ang statement, kung libel man ito o cyber libel. Ang importante ay yung malisyosong paratang ng krimen, ng bisyo, or kahit anong nakakahiya patungkol sa isang tao na narinig ng iba or nabasa ng iba. So, pareho lang sila. So, ang sinasabi natin, no, you have to prove malicious intent. Paano ba yan ginagawa ng korte? Sa malicious intent, hindi siya kailangang i-prove. Okay. Pina-presume siya na anything defamatory or kahit anong paratang na ikakahiya or paratang na gumawa ka ng krimen o may bisyo ka, under the law, merong presumption na malicious yung nagsabi. Nagkakaiba lang kung public figure yung subject nung ano mo, kunyari, public official, yung wala kang ang burden ay nandun sa public figure to prove na maliciously made yung okay. ginawa. So kung ordinaryong tao, meron kang sinabi about me na parang feeling ko napahiya ako or nasira yung pagkatao ko, pwede na kitang kasuhan agad ng libel. Pwede at nasa akin ang burden to prove na hindi malicious yung intent ko ng ginawa. Okay. So sa paanong paraan nga ba madalas nagagawa ang libel? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ng Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Libel pa rin ang topic natin kasama si Attorney Alfonso Vargas ng Divina Law. So Attorney, what are the different ways of committing libel? Siyempre, ang pinakasikat is yung pagpapublish, no? Sa dyaryo, sa libro. Pero in reality, pwede talaga siya mangyari among normal people. Yung pakikichismis mo, pagsasabi mo ng mga nakakasirang kwento tungkol sa iba, pwede rin talaga siya maging libel kung isusulat mo ito at ipapublish mo. Kaya sa social media, kapag sinulat mo at nakakasirang puri yun, pwede talaga siyang maging libel. Okay, so ano po yung mga elements talaga ng libel according to how it is written in the law? Unang-una, dapat may defamatory imputation. Ito yung malisyosong paratang tungkol sa iba na sila ay gumawa ng krimen, meron silang bisyo, meron silang pagkukulang na ikakahiya o kakasira ng puri nila. Okay. Pangalawa ay dapat may publication.
So, kailangan mabasa ng iba, kailangan makita ng iba, bukod pa dun sa taong subject nung sinusulat mo. Pangatlo, kailangan maliciously made. Although, sinabi ko nga kanina, na hindi naman kailangan kasi presumed naman under the law. Pang-apat ay dapat may tendency ito na ikasira o ikahiya ng puri ng iba. Kapag na-satisfy mo lahat yon, magiging libel siya under our Philippine law. At isa pang element ng libel is kailangan identifiable yung tao na subject ng statement. Di kailangan nakapangalan, pero pag pinagdugtong-dugtong mo, kilala mo kung sino yon, magiging libelous pa rin. Okay, so halimbawa, kung shinare ko lang ang isang statement, wala na akong ibang ginawa, wala akong comment, shinare ko lang yung isang statement ng isang tao, pero libelous pala yun. Meron ba akong pananagutan sa batas? Actually, meron ng desisyon ng Supreme Court patungkol dyan. Sabi ng Supreme Court, kung ilalike mo lang yung libelous comment, maaaring hindi ka maging liable. Okay. Pero the moment na i-share mo siya, since pinoblicize mo siya on your own, pwede ka rin talaga makasuhan ng libel kahit shinare mo lang yung libelous post. Pero is truth a defense? Like, halimbawa, sabihin ko, pero alam kong totoo yung sinasabi niya eh. So, is truth a defense? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay. Kasi kailangan nga sabihin na malisyoso yung paratang. Okay. So kahit na totoo yun, kung mapapatunayan na malisyoso yung paratang mo, na hindi mo, wala kang pakialam sa kung sino makakarinig at kung paano makakasira ng puri yung sinabi mo, kahit na totoo yun, pwede ka pa rin maparusahan sa libel. Okay, let's give you another scenario. I think this is very common nowadays, no? Kunwari, merong taong may utang sa'yo. You exhausted all means para hanapin siya, mapagbayad siya ng utang, pero hindi talaga siya nagbabayad. Finally, you publish their name, their picture online. Is that a form of libel? Depende pa rin yan sa circumstance, no? Kasi kung sasabihin mo lang na hinahanap mo itong tao na ito para magbayad ng utang or para maningil ng utang, maaaring hindi siya libelous. Okay. Pero kung sinamahan mo na ng mga iba pang statements na itong babaeng ito or itong lalaking ito, palagi na lang ganyan, again, babagsak siya kung malisyoso ba yung post or yung sinulat mo. So the more na lagyan mo ng color or lagyan mo ng kwento, maaring maging mas malisyoso yung post, maaring maging libelous nga. So dapat huminga muna bago gumawa ng kahit na anong post or magsabi ng kung anong salita. Pero once na nasabi mo na at kunwari na-offend yung kabilang kampo, nakakatulong ba ang retraction para ma-mitigate? Oo, sa dalawang paraan. Una, kapag nag-retract ka or even pag nag-apologize ka, minsan papatawarin ka naman nung taong sinisiraan mo eh. So pag pinatawad ka na niya at kung walang ibang magko-complain, edi wala na rin mag-proceed na criminal case. Okay. Pangalawa, again, it goes into whether or not malicious yung pagkakasabi mo. Kapag kinorek mo yung mali mong nasabing pauna, edi it shows to the court na hindi malisyoso yung pagkakabanggit mo. Okay. So pero ano-ano naman po yung mga penalties ng libel under the revised penal code? Under the revised penal code, prison correctional in minimum and medium periods. In 1 day to 6 years, up to 4 years, yun yung prison correctional. Pero mas mataas siya kapag cyber libel. Okay. Pwede kang magsimula sa 2 years and 4 months up to 8 years. Kasi pag cybercrime yung ginamit sa'yo, tataas yung penalty mo ng 1 degree higher. Yan yung sa libel. Okay. Pero pag sa slander naman is 1 month and 1 day up to 6 months. Mas mababa yung oral na defamation compared sa libel. So halimbawa, kinasuhan ka ng libel, pwede ka na bang arestuhin kaagad? Or paano po ba yung proseso? Siyempre hindi, no? Kapag merong magko-complain sa'yo, usually sa fiscal's office, para magsampa ng kaso, magkakaroon ng preliminary investigation para marinig yung bawat panig. So, kung ikaw yung complainant, either pumunta ka diretso sa fiscal or kapag cyber libel, ini-encourage ngayon ng PNP at NBI na pumunta ka sa office nila para ma-preserve nila yung electronic evidence. So, lalapit ka muna doon para sila yung bubuo ng case para sa'yo and then sila din yung magpa-file ng case mismo sa fiscal. Okay. Well, when we talk about libel though, we often hear the words moral damage, di ba? So, applicable ba yan sa lahat ng oras ang paghingi ng moral damage?
Paghingi, oo, pwede mong hingin sa pagka nasampa na yung kaso mismo sa korte after nung sa fiscal, pwede mong hingin kasi nasira nga yung puri mo, which is the essence of moral damages. Although, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay i-award siya ng korte. Okay, so who makes that distinction? That it is the judge who It is the determines, judge. depending on the circumstances, kung gaano kalala yung sinabi mo, sino yung siniraan mo. All of these are taken into account in whether or not the court will grant moral damages. Alright, tanong ng bayan naman ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Batas et al. Tutok lang dito sa CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. At oras na para sagutin ang unang tanong tungkol sa libel. Pwede ba magsampa ng libel para sa ibang tao? Pwede, no? Except na lang sa mga kaso, kunyari ang libel mo ay sasabihin mo may adultery, may concubinage yung ibang tao, dapat ang complainant doon is yung taong subject mismo ng crime. Pero Okay. for all other instances, pwede kang magsampa ng libel para sa ibang tao. Public pa rin ang crime na libel eh. Kaya kahit sino pwede magsampa ng kaso. So parang na-offend ako para sa friend ko, pwede kong sampahan ng kaso ngayon o ireklamo yung Pwede, gumawa. pero kailangan lang ma-identify kung sino ba talaga yung subject. Okay. Narito ang isa pang tanong. Pwede pa rin bang mag-file ng cyber libel kung sa group chat o private groups kumalat ang isang libelous statement? Ito hindi pa to na pagdedesisyon ng Supreme Court, pero sa aking opinion, pwede. Kasi ang kailangan lang naman sa publication, which is yung element na sinabi natin kanina sa libel, ay dapat mabasa or makita ng iba pa yung sinabi mo or sinulat mo. Now, sa group chats, may ibang tao dun na hindi subject nung sinasabi mo. Kaya kung makita nila yon at mabasa nila, that counts as publication, so pwede talaga. If you comment within the group chat on a libelous statement that was shared there, you agree or, do any sort of comment, magiging liable ka rin ba? Using the standard that I said earlier, pag liking lang siguro nung statement, maaaring hindi. Pero kung mag-comment ka, dadagdag ka pa, pwedeng masama ka talaga dun sa kakasuhan or makakasuhan ng libel. Sagutin natin ang isa pang tanong. Ano ang basehan sa pag-compute ng halaga ng moral damage? Nakadepende talaga to sa court na mag-award. Nakadepende to sa kung gaano maybe yung reputation ng siniraan mo, social circumstance, kung gaano ka malisyoso or yung paratang mo, all of those are taken into consideration. Sometimes 100,000, sometimes 200,000. It depends on what is proven in court. So saan pwede magsampa ng kaso? Ayun, pupunta ka sa City Prosecutor's Office or Provincial Prosecutor's Office. Kung gusto mong humingi ng tulong muna, pwede kang pumunta sa PAW. Again, kung cyber libel yung gagawin mo at wala kang alam kung paano mag-preserve ng electronic evidence, lapit ka sa PNP at NBI. They can preserve the electronic evidence for you and you can use that para magsampa ng kaso. Parang it sounds easier to be able to get the evidence that you need pag cyber libel. Kasi nandyan siya, it's on social media, you can take a screenshot and whatever. Pero what if parang sinabi sa iba, parang ganon. So it's really just libelous statements. Paano yun? Sa pangalawang sinabi mo, Ms. Menchu, meron kang testigo na nakarinig. Kasi di ba kailangan may publications na narinig ng iba. Pero kung cyber libel versus libel lang, actually mas mahirap yung cyber libel. Kasi ang libel, kung sa dyaryo yan, kita mo agad. May dyaryo, may editor-in-chief yun. Pero kapag cyber libel, maaari kasing i-delete yung post, maaaring spam account, hindi mo kilala kung sino yung may-ari. Tapos mayroon ding added element na kapag electronic yung document, kailangan ma-show mo sa court na reliable siya. Hindi compared to a printed paper na paniniwalaan agad ng court. Yung electronic document, baka sabihin inalter. Doctored. Oh, okay. Kaya mas mahirap. Kanina sinabi nyo na based on previous decisions of the Supreme Court, kung mag-like ka lang, hindi ka liable. Pero once nag-comment ka or ni-repost mo, you are already liable for libel. Paano kapag minor ang gumawa? Again, hindi naman siya kailangan, pagka-repost mo agad, liable ka agad. Okay. Pwedeng maging Yes. liable. Kung minor naman yung gumawa, nag-a-apply pa rin yung rules natin sa revised penal code. Kung under 15 ka, kailangan to prove intent, mga ganun po.
So kanina pinag-usapan natin yung group chats, no, or private conversations online. What if merong shinare lang na screenshot? Is that already libelous? Depende kung anong laman ng screenshot, no? Kung ang laman ng screenshot ay para siraan talaga yung ibang tao, edi maaari kang maging liable for libel. Pero kung hindi naman siya libelous to begin with, maaaring hindi kang maging liable for libel. Pero kung may screenshot na hindi ka liable, pero naglagdagdag ka ng comment, nagdagdag ka ng kulay, again, pwede kang maging liable. So, depende talaga sa circumstances. May role ba ang barangay sa pag-mediate? Opo, kapag same residents, bago ka pumunta ng fiscal, kailangan dumaan ka talaga sa barangay para magkaroon ka ng certificate to file action. Kung same barangay po yung Okay. So, prevalent ngayon yung mga posts on social media. What if the person who posted something libelous about you is located abroad? Paano po ang proseso? Tricky kasi sa cyber libel, yung venue, kung saan mo isasampa yung case. Kung mapoprove nung defendant o nung accused na nasa abroad siya at the time na pinost niya yon, di wala talagang jurisdiction ng Philippines over that crime. Medyo mahihirapan kang mag-overcome to prove na merong jurisdiction ng Philippine courts. So what if, so dito sa Pilipinas, if meron akong nakitang post about me online, saan ako magfa-file? In my area or dun sa kung saan pinost? You know what I mean? Like where he was located at that time? Pwede pong dun sa residence nyo, unless na nga lang masabi o ma-prove na wala talaga siya at all sa buong Pilipinas, doon na po mag-iiba yung kwento. Alright. Mas mabigat ba ang parusa kapag public official ang nagbigkas or nag-post ng libelous statement? Hindi naman po, pareho lang kapag yung public official yung magiging liable for libel. Alright, so attorney, marami na po tayong pinag-usapan today, pero may huling mensahe po ba kayo kung paano makakaiwas sa kasong libel? Siyempre, always think before you post. Sabi niyo nga kanina, hinga ka muna bago ka magsalita. Always think and be wary of the consequences of whatever you will say. Maraming salamat sa iyong oras, Attorney Alfonso Vargas, Senior Associate ng Divina Law. At maraming salamat sa panonood ng Batas et al. Ako po si Menchie Macapagal. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito sa Batas et al.